Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang labanan sa pagkamayor sa Davao City. Nograles versus PRRD, Tatay Digong. Nagsilabasan na ngayon mga survey, lalo na online survey. At lumalabas sa mga online survey, panalo si Nograles. Dehado si PRRD. Isa dyan, napanood ko yung Sunstar online survey. To me, imposibleng matatalo si Tatay Digong sa Davao City. Sa akin lang yan ito, may napanood akong Kalye survey. Ito, para sa akin, ito ang tunay. Dahil hindi mo madadaya. Ang galing. Panoorin natin ito, survey ni Sir Co-op, isang DDS vlogger, na binigyan ng reaksyon ng isang DDS vlogger. Matutuwa kayo. Ito ang tunay. Ate, gina-joke mo ako, ha? Kaya pala, no? Ayun ka, nakatanggap ng ayuda. Yun ba? Naniwala ba kayo sa mga survey? Hindi natin alam kung sino yung tinatanong nila at kung ano yung saloobin ng mga tinatanong nila kung bakit yun ang pinili nila. Ito ang maganda panoorin natin. Kalye survey ng mga vlogger. Bakit? Mas may tiwala ako dito. Nakikita po natin, madalas live po sila. Siyempre, hindi scripted. At doon po natin malalaman kung ano talaga yung pinili nila sa survey at kung ano yung saloobin nila. Dito po, mas para sa akin mas kapanipaniwala na survey kaysa yung mga ibang mga survey na lumalabas. Ito, panoorin po natin ang survey po. Okay, ako, personal kong naranasan yung Kalye survey nung bago mag-eleksyon noong 2022. Diyan ako nagsimula sa aking political content. Nakakapagod, kailang nakakatuwa. Kasi hindi scripted Kung ano yung saloobin ng tao, recorded sa video, mapapanood ninyo. Genuine ang resulta ng Kalye survey. So dito tayo mag-focus. Marami ng mga vloggers ngayon, nagka-Kalye survey na sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa Metro Manila lalo na. So salamat at dito sa Davao, meron na rin nagka-Kalye survey. Ako, iniisip ko na rin pag malapit na ang eleksyon, next year na siguro, subukan ko ulit mag-Kalye survey. Tatanungin yung pulso ng taong bayan. So panoorin natin si Sir Co-op na Kalye survey. Ng kaibigan nating si Sir Cook. Ito, umpisa natin. Nograles versus Duterte. May laban kaya si Nograles dyan? Makakaisa kaya si Nograles dyan? Ito, panoorin natin. Kuya, pwede mag-survey. Saglit lang, ho. Survey lang. Survey. Ang tanong ko lang, Duterte, Nograles, sa tingin mo, sino mas pinagkakatiwalaan dito sa Toril? Toril. Digong, Duterte. Siyempre. Okay, maraming salamat, kuya, ha. Boss, pwede mag-survey. Boss, saglit lang, ho. Nograles, Duterte, sa tingin mo, sino mas pinagkakatiwalaan? Duterte. Okay, thank you, sir, ha. Ayan, sa mga, dito. Ayan, dito tayo kay ate. Ate, survey lang naman, Nograles, Duterte, sa tingin nyo, sino mas pinagkakatiwalaan dito sa Toril? Duterte? Ikaw, ate? Duterte. Ayan, ikaw na Sa tingin mo? Duterte pa din? Okay, salamat, ha. Teka lang. Bago natin ipagpatuloy yung survey na yan, may napapansin ba kayo sa lugar? Sa lugar po kung saan nag-survey po si Sir Cook, dyan po sa Toril, Davao. Napansin nyo, maraming tao. Lakad dito, lakad doon, maraming sasakyan. Pero wala kang nakikitang basura, napakalat-kalat. Ang linis. Ako hindi pa ako nakapunta dyan, pero marami akong kaibigan, kakilala na nakapunta dyan. Sa lahat daw ng lugar na napuntahan nila, ito daw Davao City ang pinakamalinis. Kahit gabi, kahit madaling araw, maraming gumagala, pero wala kang basurang makikita. Tatak Duterte daw kasi yan. Ito, pagpatuloy natin. Survey lang, boss, Speaking of kalinisan, ako ilang beses na akong pabalik-balik sa Davao. Hindi lang malinis, matahimik. Yung bagong anong tawag nito, index o
ang Davao, second cleanest city in Southeast Asia. Ang pinakamalinis is Singapore. Sumusunod ang Davao. So, anong ibig sabihin yan? Yan ang tatak Duterte. So, sa mga hindi pa nakakapunta ng Davao, punta kayo. Okay? Kumain ng durian. Ako, every time na pumupunta ako ng Davao, hindi ko mamiss yung kumain ng bolkachong. Bolkachong, ito ang paboritong ulam ni Tatay Digong. Mga buto-buto ng kalabaw na pinakulan, parang balbakwa. Ang sarap ng sabaw. Pinaka-the best. Ganun lang kasimpleng kumain si Tatay Digong. Mga buto-buto lang ng kalabaw ang gusto niya. Okay, tuloy natin ang Kalye Survey. Sino yung mas pinagkakatiwalaan sa Toril? Duterte? Ate, Nogales Duterte, sa tingin mo? Duterte? Okay, dito tayo sa kabila. Ate, Nogales Duterte, sa tingin mo, sino yung mas pinagkakatiwalaan? Yun? Oo. Wala, mukhang Duterte. 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 May ibang mga nagsabi dyan, undecided. Baka yung undecided na yan, walang pake dyan sa political na pinag-uusapan. Mayroong ganun, totoo po yan. Dito sa amin, pag usapang politika, wala silang pake. Kasi, unang-una, hindi nga sila botante. Di ba? Kagustuhan nila yon. Pero dito, siyempre, respetuhin mo natin yung undecided. Baka nag-isip sila muna, pero iilan lang. Yung mga nagsasalita, Duterte. Ano na, mga Nograles, itong mga Nograles, Isus talagang nangangarap pa kayo dyan sa Davao. Alam ng lahat dyan na pag nawala ang mga Duterte dyan, babalik yan dati. Kung ano dati ang Davao. Ramdam naman nila dyan. Safe na safe dyan. Kahit madaling araw maglakad ka dyan, walang... Ano ba yung dati sa Davao? Ako, kitang-kita ko. 1985, nadistino ako sa Mindanao. Doon ako sa Agusan, Surigao. Kapit region lang, Davao. Grabing kaguluhan sa Davao bago umupo si then Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pag upo niya, ayun, ginamitan niya tatak, style Duterte. Unti-unti. Ito na ngayon. Isa sa pinaka-tahimik, pinaka-malinis, pinaka-progresibo na syudad. Hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Sana mas marami pang mga Duterte na mangulo sa ating iba't ibang kapuluan, syudad. Gagawa o walang mangbabasto sa'yo dyan. Kasi kung merong tao na mabalitaan dyan na gumawa ng hindi maganda, ay kinabukasan, alam na saan napunta. May action agad. Tapos, nakita nyo naman yung lugar. Yan yung pera, nakikita ng taong bayan kung saan napunta. Bakit pa nila kailangang palitan? Di ba? Kaya salutin po dito sa mga kasama nating vlogger na nagsusurvey o nagkalye survey. Mas kapani-paniwala ito kaysa ibang mga survey na lumalabas nang hindi natin alam kanino galing, sino yung tinatanong. Ito ang napapanood natin. Hindi scripted. Madalas, nakalive pa yan sila habang nagsusurvey. Di ba? Yan ang ayaw panoorin ng mga anti-Duterte. Masyashaktan lang sila pag nanood sa kalye survey. Pero yun ang katotohanan. Katotohanan na hindi binalita ng mga bayaran. Thank you. So, mabuhay kayo mga DDS vloggers na nagkakalye survey. Ako, excited na ako na magkalye survey ulit. Ano ba ngayon? November? Basta, bago darating ang election next year, babalik tayo sa kalye survey. Nakakapagod nga lang. Kailang sulit naman. Dahil kitang-kita mo yung reaksyon ng taong bayan. So, Duterte, imposibleng matalo sa Davao. Yun ang tingin ko. Nograles, noon nga, hindi nga sila nanalo na mismo yung amahan pa nila ang kumalaban sa tauhan lang ni Mayor Duterte. Merong panahon na huminto si Mayor Duterte. Tapos na yung termino niya. Iba ang pinatakbo niya, Di Guzman ata.
So, Di Guzman versus Nograles, yung amahan. Nako, walang nagawa yung amahan na Nograles. So, noon, walang nagawa ang amahan, how much more itong mga anak. Basta wala lang dayaan. Mabuhay ang mga Duterte sa Davao.